Magandang umaga po muli sa inyo pong lahat. Muli po narito po ako, ang inyo pong abang lingkod. Sa pagpapatuloy nga po nung salaysay ko po nung nakaraang linggo, yun nga po ang atin pong mahal na Birhen at Haring Jesucristo. Ang kanila nga pong palasyo ay sinunog po ng kampon po ni amain po ni Danica, ni Magdalena, nila Magda po, at ng buong grupo po nila at ang mga kagrupo din po ni Haring Ismael. Habang ang ating pong mahal na Birheng Maria ay wala pong kaalam-alam kung ano po ang nangyayari o nangyari sa kanilang palasyo, dahil nga po ibinulid siya ni Magdalena sa napakalalim pong bangin, ang ating pong mahal na Birheng Maria ay sa kabutihang palad po ay natagpuan po ng isang mabuti pong Samaritana, at ang ating pong mahal na Birheng Maria ay kanyang nilinisan, kanya pong binihisan at inuuwi nga po sa kanila pong tahanan. Sa pag-uwi nga po ng ating mahal na Birheng Maria ay nasa lubong pa po nila yung grupo po ng kalalakihan na nanunog po sa palasyo po nila. Ang ating pong mahal na Birheng Maria ay nag-anyo pa pong nagdadalang tao at nilagyan po ng mabuting Samaritana ng maraming damit yung tiyan ng ating mahal na Birheng Maria upang hindi nga po siya makilala, at nilagyan po ng talukbong po ang mukha po ng ating mahal na Birheng Maria. Nang dumating na po ang ating mahal na Birheng Maria sa tahanan po ng mabuting Samaritana, kasama po ang 10 niyang mga kapatid, 10 po silang magkakapatid, ay ibinalita nga po nila na yung nangyari po sa palasyo po ng ating mahal na Birhen at Haring Jesucristo, na labis pong dinamdam po ng ating mahal na Birheng Maria. At dahil nga po dito ang ating pong mahal na Birheng Maria ay nagpasya, dahil nga po ang sabi po, ang kanya pong pinakamamahal na hari at ang kanyang 2 prinsipe ay kasamang nasunog sa palasyo nila. Ang atin pong mahal na Birheng Maria sa kauna-unahan pong pagkakataon, dahil ang atin pong Birheng Maria ay likas na mapino, likas na mahingin, sa kauna-unahan pong pagkakataon ng atin pong mahal na Birheng Maria ay nagbihis po at nag-anyo pong isa pong mandirigma. Kung matatandaan po ninyo yung suot po ng ating Santa Miguela de Arcangel, yun po yung damit na ipinasuot po ng mabuting Samaritana sa atin pong mahal na Birhen. Yun po ay mahaba, halos sumayad sa lupa, pero dahil nga po ang ating mahal na Birhen ay nagpasya na sa pagkakataong yon ay maging isa siyang babaeng mandirigma. Dahil nga po dumating po sa kanyang kaalaman ang nangyari po sa kanyang mag-aama, sa kanya pong pamilya. Ginupit po niya yung mahaba pong damit at ginawa po niyang kapa, yung inilagay po niya sa gawing likuran niya, at sumakay po siya sa kabayo, isa po dun sa pag-aari po ng magkakapatid po. Hiniram po niya yung kabayo na yon, at may dala po siyang mahabang balaraw, yung hawak po niya. Kaya nga po yung makikita po ninyo doon, Santa Miguela de Arcangel, nakaganyan siya. Yun po yung matinding udyok ng damdamin na nalaman mo na inubos yung iyong pamilya at winasak yung iyong palasyo. Ang atin pong mahal na Birhen, sa kauna-unahan pong pagkakataon ay lumabas po yung mabangis niyang anyo, ang mabagsik po niyang itsura, ang maamo pong Birhen, ang maamo pong Santa Miguela de Arcangel ay nagpasya po na maging mandirigma. Nung sumugod na po siya upang nga po tugisin po kung sino po yung mga salarin po na gumawa po dun nga po sa kanyang pamilya, ay natanaw po niya na ang lahat po ng grupo ng halos naninirahan sa Harden po ng Eden ay nasa isa pong lugar. Dahil nga po ang Harden ng Eden, nung kauna-unahan po, yung pong mismong lugar na yon ay halos kasinlaki lang po ng Luzon. Ang mundo po ay ganyan na siyang kalaki, pero palibhasa nga po, umpisa ng mundo, halos ang may pamayanan lang po ay ang singlapad lang po ng Luzon. So, nakita po ng ating mahal na Birhen, habang
ang plano po niya ay tugisin nga po kung sino ang may kasalanan po sa pagkawasak po ng kanyang palasyo at pagkawala ng kanyang mag-aama. Ay nakita po ng ating mahal na Birhen na mayroon pong bilog na lagusan. Parang sa mundo po, ganyan po yung mundo, nagkaroon po ng bilog na lagusan na inisip po ng ating mahal na Birhen na napakadelikado dahil nakikita po niya na halos ang lahat po ng taga-Garden ng Eden ay lumulusot po sa lagusang yon dahil nandun nga po ang lahat. At siguro po nagkakagulo sila dahil nga ang alam nila wala na ang mga hari, ang prinsipe at ang reyna ay nawawala. Ang ginawa po ng ating mahal na Birhen ay tinangka po niyang pigilan yung mga tao na huwag lumusot po dun sa bilog po na lagusan. Dahil nga po sinunog nila, ang Garden po ng Eden ay nagkaroon ng marka. So yung bilog pong dati ay ganyan, nagkaroon po ng hati, nagkaroon ng lagusan. Nakalimutan po niya yung matindi po niyang hangarin na tugisin kung sino po ang may kasalanan sa pagkawasak po ng kanyang palasyo at sa pagkawala nga po o pagkamatay po ng kanyang mag-aama. Nanaig pa rin po sa ating mahal na Birhen yung damdamin na matulungan o mailigtas po yung halos lahat po ng tao po sa Garden po ng Eden. Nung nakita na po niya na nandun na po ang lahat, ang ating pong mahal na Birhen ay sumunod. Lumiban po siya, parang kung halimbawa po ito yung mundo, unti-unting humihiwalay. Ito po yung original na, ito na po, humihiwalay po ganyan. Ang ating pong mahal na Birhen ay sumunod po sa bilog na lagusan po. Kaya siya po ay kasama po dun sa kabilang parte po. So, ang naiwan po dito sa kabilang parte ay yung 10 magkakapatid, ang ating nga pong Haring Jesucristo, at ang 2 pong prinsipe. Halos sila na lang po yung naiwan dito po sa kabilang parte po dahil ang lahat nga po ng tao ay nandito at ang mahal na Birhen po ay sa halip po na pabayaan na lang sila na mapahamak dahil alam po ng ating mahal na Birhen na ang lagusan na yan ay magdudulot ng kapahamakan. So, ang atin pong mahal na Birhen, mas pinili po niyang sumunod sa kabila pong lagusan. Na ang ating mahal na Birhen nga po ay nakasunod po sa kabila pong lagusan. Ang kabila pong lagusan kung nasa 10 magkakapatid at ang ating Haring Jesucristo at ang 2 prinsipe ay nagsarado po ang lagusan. Kaya po, palagi ko pong sinasabi sa inyo na ang bansang Pilipinas po ay karugtong po ng Garden po ng Eden. Nung masaraduhan na po ang lagusang yan, doon na po nagumpisang ang ating Haring Jesucristo, ang ating mahal na Birhen, ay tuluyan na pong nagkahiwalay at nagkalayo. Iba na po ang mundo ng mag-aama at ng 10 pong mabuting Samaritana. Ang atin pong mahal na Birhen ay kasama po ng lahat po ng grupo na sumunog po sa kanya pong palasyo. Kaya nga po ang ating mahal na Birhen ay namarkahan ang atin pong mahal na Birhen ang may hawak po ng mundo. Dahil nga po, ang ating banal na espiritu ay nakatunghay at sa tindi po ng kanilang ginawa sa banal na pamilya, kung ang ating pong mahal na Birhen ay hindi po sumunod sa kabilang lagusan, ang mundo po ay tuloy-tuloy na po siya. Dahil yun po ang kaparusahan o yun po ang para sa kanila, dire-diretso na po yan, papunta po sa dagat ng impyerno. Pero dahil po sa kabutihan ng ating mahal na Birheng Maria, na mas inisip pa rin niya ang kaligtasan ng lahat, ang mundo po, na sana'y diretso na sa dagat ng impyerno, ay nahawakan po ng ating mahal na Birheng Maria. Yan po ang dahilan, kaya hindi po naihubos ng dire-diretso na. At ang lahat po ay nabigyan pa tayong lahat ng pagkakataon. At sa ngayon nga po, ang ating mahal na Birheng Maria hanggang sa oras na ito, ang siya pa rin pong may hawak ng mundo. Wala na po tayong oras. Hanggang sa muli po. Ako po ang inyong abang lingkod.
wala po akong ipinakikilala na kahit na ano para sa aking